Panata 171. Kahit binigyan siya ni Richard ng regalo na hindi mahalaga, ang inaalala niya ay ang intensyon ni Richard. Walang ibang mahalaga. Yan. Natigilan si Richard. Hindi niya inaasahan na ang hindi mabibaylang imperial na berdeng kwintas na pinaghirapan niyang makuha ay kakaibang naging isang walang kwentang bagay. Hindi niya kayang makipagtalo dito. Iris, hindi nagyayabang si Richard. Totoo lahat ng sinabi niya. Pambihirang imperial green necklace iyon. Biglang tumayo si Ariel. Tiningnan niya ang kwintas bago tumingin kay Richard, na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Natigilan si Iris. She thought she misheard it. Ariel, ano ba ginagawa mo? Bahala na si Richard, bakit mo rin ginagawa? Hindi ako baliw. Mapapatunayan ko siya. Hindi lamang ang kwintas na ito ay isang top grade Imperial Green, ngunit ginawa rin ito ng Master Smith, si Magnus Summers. Mariing sabi ni Ariel. Ano? Trabaho ni Master Summers. Joke ba ito? Si Master Summers ang pinakadakilang craftsman sa Springfield City. Siya ay praktikal na maalamat. Balita ko nag-retire na siya 10 years ago. Paano ito naging trabaho niya? Nagulat si Ashwin. Ang pangalan ni Magnus ay hindi kapani-paniwalang sikat. Katumbas ito ng pangalan ni Graham sa mundo ng medikal. Nakatayo sila sa tuktok ng kanilang industriya. Kahit na hindi bahagi ng industriya si Ashwin, mahilig ang kanyang lolo sa mga antik. Mayroon silang dalawa sa mga gawa ni Magnus sa bahay. Narinig lang niya ang tungkol kay Magnus Summers mula sa kanyang lolo at alam niyang nagretiro na si Magnus. Tama si Mr. Mercer, narinig din namin ang tungkol sa pagre-retiro ni Master Hughes. Miss Summers, paulit-ulit mong sinasabi na gawa niya iyon, may patunay ka ba? May manggilan nilang executive na hobbyist din kaya nabalitaan nila noon ang tungkol kay Magnus. Lahat sila nagpahayag. Kanilang mga pagdududa. Wala akong katibayan, pero lolo ko si Magnus Summers. I witnessed him crafting this blue heart of the sea myself few days ago. Kahit ang pangalan ng kwintas na ito ay ibinigay ko. Mahinahong sabi ni Ariel. Boom! Ang mga salitang iyon ay sumabog na parang bomba. Ang maingay na bulwagan ay biglang bumagsak sa kakaibang katahimikan. Walang sinabi, at kahit isang pin drop ay maririnig. Lolo mo si Master Summers. Yun. Natigilan si Ashwin. Lahat ng iba, pati si Richard, ay natigilan din. Ang kanilang mga panga ay nanganganib na sasampa sa lupa. Kahit isang tulala ay alam na dahil apo ni Magnus si Ariel, hindi. Totoo ang sinabi niya. Ariel, sigurado ka bang Imperial Green ito? Baka nagkakamali ka. Si Iris ang unang nakabalik sa realidad, at hindi siya sigurado. Ayaw niyang maghinala kay Ariel, ngunit naramdaman na lang niya na hindi kayang bilhin ng kakarampot na mga ari-arian ni Richard ang isang bagay na napakahalaga. May mali dito. Tama iyan. Miss Summers, tingnan mo ng mabuti. Maaaring hindi ito ang ginawa ni Master Summers. Baka nagkakamali ka lang. Si Michael at Ashwin ay mukhang hindi kapani-paniwalang balisa, talagang hinala na nagkakamali si Ariel. Chapter 172. Kung tutuusin, alam na alam ng dalawa ang background ni Richard. Alam nilang ulila na rin si Richard. At pinalayas sa dati niyang pamilya dahil sa pagiging inutil. Hindi sila kailanman maniniwala na ang isang basurang tulad ni Richard ay makakabili ng isang imperial na berde. Hindi ako nagkakamali. Ang imperial na berde sa kwintas na ito ay ibinigay sa aking lolo ni Elder Shear of the Shears. Gumawa siya ng kabuoang 2 kwintas gamit ito. Parehas ang hitsura ng dalawa maliban sa katotohanan na ang isa ay may gilid habang ang isa ay asul. Pinangalanan ko ang 2 kwintas na Twin Hearts of the Sea. Ang pula ay ang pulang puso ng dagat at ang asul ay tinatawag na asul na puso ng dagat. Mariing sabi ni Ariel. Siya ang nagpangalan sa 2 kwintas, kaya paano siya nagkakamali? Hiniling ni Elder Shear kay Master Summers na ukit ito. Paano ito posible? Si Michael at Ashwin ay parehong natulala sa gulat.
Ang dalawang kwintas ay orihinal na pagmamay-ari ni Benedict, ngunit ang isa sa mga ito ay lumitaw sa mga kamay ni Richard. Hindi ba ibig sabihin noon ay nagkaroon ng malapit na relasyon si Richard kay Benedict? Ang Shears ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Springfield City. Nagkaroon sila ng napakalaking kapangyarihan. Kung si Richard ay kamag-anak ng Shear, kahit na siya ay isang tao lamang sa gilid, kung gayon siya ay isang taong mas mataas sa kanilang dalawa. Walang paraan na siya ay isang taong walang silbi. Leah, ang asol na puso ng dagat na ito ay dapat na pag-aari ng mga gunting, kaya bakit ito nasa iyong mga kamay? Naguguluhang tumingin si Ariel kay Richard. Nako, parang ganon. Nakipag-ugnayan ako kay Elder Shear. He gave me this necklace, hibot balikat ni Richard habang nagsasalita ng totoo. Ilang pakikitungo kay Benedict. Sino ang lalaking ito? Ang bawat isa ay nakadilat ang kanilang mga mata, nakaramdam ng matinding panginginig. Lahat sila ay nagpalitan ng gulat sa isa't isa. Sina Michael at Ashwan ay nagsimulang magduda sa kanilang sarili. So yun ang nangyari. Sa wakas ay naintindihan na ni Iris. Nakuha ni Richard ang pakikipagtulungan ng WIT Group salamat sa kanyang mga medikal na kasanayan sa pag-save ng direktor. Nang nagkataon, iyon ang alam ni Iris. Pakiramdam niya ay maaaring napakaswerte lang ni Richard, at maaaring ginamit niya ang kanyang mga kasanayang medikal para tulungan si Benedict. Ito ay hindi isang bagay na ganap na imposible. Tutal, iniligtas ni Richard ang kanyang lolo sa bingit ng kamatayan noon. Kahit na palagi niyang iniisip na limitado ang kakayahan ni Richard sa pagpapagamot at na hindi ito isang tunay na doktor, kailangan niyang aminin na ang mga kasanayan ni Richard ay maaaring lumikha ng mga himala kung minsan. Iris, napakaswerte mo ngayon. Ang ganitong uri ng kwintas ay hindi isang bagay na nakikita mo araw-araw. Ang mga merkado ay malamang na magpresyo nito ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na milyong dolyar. At saka, hindi ko naman intensyon na magmayabang, pero ang husay ng lolo ko ay isang bagay na gustong-gusto at hinahangaan ng marami. Anuman sa kanyang mga gawa ay nagkakahalaga. Nang hindi bababa sa doble. Kung ibinenta mo ang Blue Heart of the Sea, malamang na makakakuha ka ng hindi bababa sa 8 hanggang 12 milyong dolyar. Hangang sabi ni Ariel. 8 hanggang 12 milyon. Napakalaking halaga. Ito ay 10 beses na mas mataas kaysa kay Mr. Mercer. Iyan ay hindi kapanipaniwala. Kabanata 173. Lahat sila ay nagsimulang tumingin kay Richard ng kumpleto at lubos na gulat. Ang kwintas na ginawa ni Ashwan ay sapat na para lumawak ang kanilang pananaw. Gayunpaman, kumpara sa asol na puso ng dagat ni Richard, ang kwintas na diamante ni Ashwan ay tila hindi gaanong mahalaga. Biglang ninakaw ni Richard ang palabas. Siya ay naging sentro ng atensyon, ganap na nagulat ang lahat. Si Ashwan at ang kanyang diamond necklace ay naging isang saliw. Kasuklam-suklam. Naikuyom ng mahigpit ni Ashwan ang kanyang mga kamao habang nangangitim ang mukha niya. Itinuring niyang walang halaga si Richard sa buong panahon, at nakipaglaro pa kay Michael para insultuhan si Richard. Hindi niya kailanman pinangarap na ang walang kwentang tao ay nakapaglansad ng ganoong kumpletong pag-atake. Hindi lang sinira ni Richard ang maingat niyang inihanda na sorpresa para kay Iris, tinapakan pa niya ang buong Ashwan. Kitang-kita ang galit sa kanyang puso. Richard, masyadong mahalaga ang reg-along ito, hindi ko matatanggap. Tumingin si Iris sa asol na puso ng dagat, at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang salungatan. Dahil medyo malapit siya kay Richard ng mga sandaling iyon, malugod niyang tatanggapin ang anumang regalo na nagkakahalaga ng ilang daan o libo na ibinigay sa kanya ni Richard bilang kaibigan. Gayunpaman, masyadong mahal ang regalo ni Richard. Tila may taglay din itong romantikong kahulugan. Kung tatanggapin niya ito, paano niya haharapin si Richard? Nang tinanggihan ito ni Iris, biglang nabuhayan ng loob si Ashwan. Parang nabawi niya lahat ng nawala niyang respeto. Kanina, tuluyan na siyang natalo kay Richard.
Makakabalik lang siya kapag tinanggihan ni Iris ang regalo ni Richard. Boom! Pakiramdam ni Richard ay tinamaan siya ng kidlat. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Iris. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Kabanata 173. Miss Young, dahil tinanggap mo na ang regalo ni Mr. Mercer, bakit ayaw mong tanggapin ang regalo ko? Nagsimulang magpanik si Richard bilang kanyang kalooban. Lubusang lumubog. Anong biro? Sino ka sa tingin mo? Secretary ka lang. Sa tingin mo ba ay makakasama mo rin ako? Si Ashwin parang gumawa siya ng kumpletong revival. Tiningnan niya ng masama si Richard. Kahit na maaaring kamag-anak ni Richard ang mga Shears, naimbestigahan na niya si Richard kanina. Pakiramdam niya ay may tinatago ito. Iris, tama si Richard. He's doing this out of kindness after all. Hindi mo maaaring maliitin ang kanyang intensyon. Napatingin si Ariel kay Iris ng kakaiba. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Iris. Si Richard ang naging tagapagligtas ni Iris sa huli. Ano kaya ang iisipin ng lahat kay Richard kung tatanggihan ni Iris si Richard? Fine, I'll accept it. Richard, salamat, si Iris na mukhang kakagising lang sa panaginip. Tinanggihan lang niya si Richard sa pananaw ng isang babae. Matapos ang paalala ni Ariel, mabilis niyang napagtanto kung gaano niya masasaktan ang dignidad ni Richard bilang lalaki kung tatanggihan niya si Richard sa publiko at ipahiya siya ng ganoon. Walang paraan na masasaktan niya si Richard ng ganoon, kung isa sa alang-alang ang kanilang relasyon. Ang galing! Tuwang-tuwa si Richard. Bumungad sa kanyang puso ang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ilang segundo lang, naramdaman niyang nagmula sa langit patungo sa impyerno ang kanyang puso bago ito muling bumalik sa langit. Ito ay isang matinding pakiramdam, medyo masyadong matindi para sa kanya. Sa ganap na kabaligtaran. Pataas. Kabanata 174. Ang masayang ngiti ni Ashwin ay tuluyang namutla sa kanyang mukha. Parang binuhusan lang siya ng malamig na tubig. Ang hiwa ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyang napatay sa isang iglap. Sige, simulan na natin ang handaan, sabi ni Iris, bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan. Mabilis na nagkagulo muli ang kapaligiran. Birthday ni Iris noon. Sinasamantala ang masayang okasyon, ilang executive at empleyado ang dumating para mag-alok sa kanya ng toast at ilang pagbati para mag-iwan ng impresyon kay Iris. Noong una, gusto ni Iris na mag-toast ng tsaa sa halip na alak, ngunit hindi niya mapigilan. Mula sa gusto ng iba. Maganda ang mood niya, kaya nagpasya siyang uminom ng alak. Gayunpaman, napakaraming tao ang nag-aalok sa kanya ng toast. Makalipas ang ilang ikot, hindi man ganoon kabigat ang alak ay namula ang mukha niya. Medyo tipsy na siya. Maliban kay Iris, hindi rin nakaiwas si Richard. Itinulak lang niya si Ashwin pababa at ikinagulat niya ang buong lugar. Nag-iwan siya ng impresyon sa karamihan ng mga tao doon. Higit pa rito, siya pa rin ang pangunahing bida ng celebratory banquet. Masasabi ng ilang matatalas na lalaki na gusto siyang linangin ni Iris, kaya't sila ay nagpatuloy at nag-toast sa kanya upang subukang maging mas palakaibigan. Sa kabutihang palad, siya ay nagkaroon ng isang disenteng pagpapaubaya sa alkohol, kaya't nagawa niyang manatili. Para naman kay Ashwin, ipinakita niya ang kanyang kakayahan bilang number 2 figure ng kumpanya. Siya ay hindi kapani-paniwalang mabilis ang pag-iisip. Mabilis niyang inayos ang sarili, at bumalik sa mukha niya ang confident niyang ngiti. Ibinaon niya ang kanyang galit kay Richard sa kaibuturan ng kanyang puso. Parang naging masaya ang lahat. Nang matapos ang handaan ay namumula na ang mukha ni Iris dahil sa mababang tolerance nito. Medyo natatalo na siya sa alak. Nang makita iyon, naramdaman ni Ashwin na nagkaroon siya ng magandang pagkakataon sa harap niya. He put a gentleman's smile on his face. Iris, medyo nainom ka na yata. Papauwiin na ba kita? Medyo inaantok na hinaplos ni Iris ang ulo niya, pero napaka-elegante pa rin ng mga kinikilos niya, no need.
Pwede akong pabolaikan ni Richard. Hindi mo. Kailangang pahirapan ang sarili mo. That. Nawala ang ngiti ni Ashwin sa kanyang mukha. Akala niya kasi boyfriend ni Ariel si Richard kaya hindi niya maintindihan kung bakit. Gusto ni Iris na pabolaikan siya ni Richard. Hindi ba yun masyadong kakaiba? Natigilan din ang mga executive. Napatingin sila kay Iris bago tumingin kay Ariel. Lahat sila ay nagpalitan ng tingin ng pagdududa. Sa wakas ay napagtanto ni Iris na ang kanyang sinabi ay medyo kakaiba matapos maramdaman ang lahat ng mga tingin na nakukuha niya. I mean pwede na akong pauwiin ni na Ariel at Richard. Ariel, tara na. Mabilis itong itinago ni Iris. Oh, okay, tumango si Ariel. Nakainom din si Ariel kaya hindi masyadong stable ang kanyang paa. Mabilis na kumilos si Richard. Hinawakan niya. Si Iris gamit ang kaliwang kamay at hinawakan si Ariel gamit ang kanan. Mukhang niyakap niya ang dalawa at dahan-daang umalis ang tatlo. Sa pagtingin kay Richard na umalis kasama ang dalawang babae, sina Ashwin at Michael ay may nakakatakot na madilim na mga mukha sa kanilang mga mukha. Ang inggit sa kanilang mga puso ay nagbabanta. Lalo na kay Ashwin ay parang nakuha lang ni Richard ang atensyon ni Iris dahil sa regalo niya. Kanina. Kung hindi hihilingin ni Iris kay Richard na pabolaikan siya. Pinakamahalaga, lahat ng kaluwalhatian ay dapat na sa kanya, ngunit ninakaw ito ni Richard. Galit siya kay Richard. Sa villa, nagmamadaling humanap ng taxi si Richard para pauwiin si Ariel bago siya umuwi kasama si Lily. Sa Dragon Bay Villas. Kabanata 175. Tinulungan ni Richard si Iris sa kanyang silid. First, time niyang pumasok sa kwarto ni Iris. Ang disenyo ng lugar ay medyo casual at nakaka-relax. Mayroong ilang mga cute na manika sa kama at mga istan. Ang silid ay hindi kapani-pani walang malinis at maayos, at maging ang hangin ay tila naglalabas ng kakaibang halimuyak. Maingat na tinulungan ni Richard si Iris sa kama. Mabagal na tumama ang alak. Habang pabalik ay parang mas nalasing si Iris. Nang mga sandaling iyon, namumula ang kanyang mga mata at tila malayo ang kanyang tingin. Ibang-iba ang itsura niya. Sa dati niyang malamig at mapagmataas na kilos. Siya ay mukhang ibang tao ngunit mayroon pa ring hindi kapani-pani walang pang-akit sa kanya. Ang ganda naman. Lalong gumanda si Iris ng lasing. Bumibilis ang tibok ng puso ni Richard habang nakatitig sa walang bahid na mukha ni Iris, medyo may nararamdaman. Natulala. Nauuhaw ako, gusto ko ng tubig. Bulong ni Iris sa sarili. Ikukuha kita ng tubig, tila naputol ang pagkatulala ni Richard habang nagmamadaling binuhusan siya ng tubig. Pagkatapos noon, tinulungan niyang bumangon si Iris at inilagay ang tubig sa labi nito, maingat na pinapakain si Iris ng tubig. Matapos niyang inumin ang tubig ay tinulungan ni Richard si Iris na mahiga muli. Iris, magpahinga ka na, aalis na ako. Nag-aatubiling tumingin si Richard kay Iris bago tumalikod para umalis. Richard, don't go, inabot ni Iris at hinawakan ang braso ni Richard. Nahuli si Richard, na hindi nakahanda habang nadadapa. Isa pa, medyo madami siyang nainom kanina kaya hindi steady ang mga paa niya. Bumagsak siya sa kama at nagkataong itinulak siya pababa sa katawan ni Iris. Boss! Nang magtama ang kanilang mga mata, tila na kuryente ang kapaligiran. Isa, banga sa 1424 Las Pi Deeperate. Sa sandaling iyon, kahit ang oras mismo ay tila huminto. Parang nanigas ang hangin sa paligid nila. Richard, why ang bigat mo? Iris mumbled. Ang kanyang magandang boses ay parang hindi kapani-pani walang nakakaakit. Namanhid si Richard nang marinig iyon, at bumilis ang tibok ng puso niya. Sa huli, isa siyang hot-blooded na lalaki. Walang paraan na makayanan niya ang tukso. Tinitigan niya mismo ang mapupulang labi ni Iris, at nakaramdam ng udyok na hindi niya kailanman naramdaman. Ang kanyang isip ay nagsabi sa kanya na siya at si Iris ay hindi naputol mula sa parehong tela, na hindi niya maaaring isipin ang alinman sa mga saloobin tungkol kay Iris.
Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang puso na dapat siyang maging matapang. Hindi siya maaaring yumuko sa kapalaran, at hindi bababa sa dapat siyang magsumikap upang subukang makuha ang kanyang minamahal na babae. Sa huli, nanalo ang puso niya sa isip niya. Sa tulong ng alak, isinantabi niya ang lahat ng reserbasyon niya habang nakababaw ang ulo at hinahalikan ang nakakaakit na mapupulang labi ni Iris. Napakatamis ng labi ni Iris, dahilan para mawalan siya ng kontrol. Nagsimula nang magpumigla si Iris sa kanya. Ang pakikibaka ay nagbunsod ng mga paghihimok ni Richard. Ang kanyang titig ay hindi kapani-paniwalang madamdamin habang ang kanyang kamay ay nagsimulang tumakbo sa mga hita ni Iris W. Kanyang manipis na baywang. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya sa kaba. Hindi. Bulong ni Iris. Kahit na siya ay lasing, siya ay nanatiling mahirap. Tinanggihan pa rin ng kanyang katawan ang ganoong intimate touch out of reflex. Tila nabuhusan ng balde ng malamig na tubig si Richard. Biglang lumiwanag ang kanyang isip habang nagmamadaling bumaba ng kama. Idiot! Richard, anong ginagawa mo? Paano mo siya sasamantalahin? Kabanata 176. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Richard sa kanyang sarili. Kahit na gusto niyang maging mas matapang at huwag aminin ang pagkatalo sa tadhana, dapat man lang ay ituloy niya si Iris sa tamang paraan para makuha ang pagmamahal nito. Gayunpaman, sinamantala niya ang pagiging lasing ni Iris. Kung gumawa siya ng anumang bagay na lumampas sa linya, ito ay walang respeto kay Iris. Malalim din itong insulto kay Iris. Kung nagising si Iris, baka mawala na sa kanya ng tuluyan si Iris. Bagay na hindi niya matanggap. Iris, sorry, baka sa mukha ni Richard ang panghihinayang habang pilit na inaalis ang kamay. Gayunpaman, mahigpit na niyakap ni Iris ang kanyang braso, ayaw bumitaw. Leon, huwag kang pumunta. Sobrang saya ko ngayon. Hindi ka ba makakasama sa akin ng kaunti pa? Tiningnan ni Iris si Richard gamit ang magagandang mata. Medyo malungkot siya nitong mga nakaraang taon at napakasaya ng araw na iyon. Nakalubog pa rin siya. Sa kapaligiran ng pagdiriwang, hindi na malayan na nakauwi na siya. Fine then, nagpakawala ng isang mapait na ngiti si Richard. Hindi niya nakayanang tanggihan si Iris at napilitan siyang humila ng upuan habang nakaupo sa tabi ng kama. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Iris habang hawak niya ang braso ni Richard at unti-unting nakatulog. Umupo si Richard sa tabi niya at tahimik na tumingin kay Iris. Nakaramdam siya ng kasiyahan at kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman. Makalipas ang hindi malamang tagal ng panahon, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga talukap nang makatulog siya. Sa tabi ng kama. Kinaumagahan, isang sinag ng araw ang sumikat sa silid sa pamamagitan ng mga kurtina. Biglang bumulong. Si Iris ang unang nagising. Laking gulat niya nang makita niya si Richard na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Nagising si Richard, at biglang tumayo. Bakas sa mukha niya ang gulat. Iris, ano ba? Anong nangyari? Bakit ka nasa kwarto ko? Parehong nahihiya at galit si Iris habang nakatitig kay Richard. Iniisip ko kung anong nangyari. Binigyan mo ako ng ganoong takot. Nakahinga ng maluwag si Richard. Nagmamadaling paliwanag, gusto ko nang umalis kagabi, pero patuloy kang humihila sa braso ko at hindi ako pinayagang umalis. Hindi mo ba natatandaan yun? Hindi kita pinayagang umalis. Sigurado ka ba? Bakas sa mukha ni Iris ang pag-aalinlangan habang sinusubukang isipin iyon. Gayunpaman, hindi niya ito maalala dahil lasing siya. Tapos may ginawa ka bang lumampas sa linya? Biglang nataranta si Iris habang nagmamadaling tumingin sa ilalim ng kanyang kumot. Nang makita niyang nakasuot pa rin ang lahat ng damit niya, at parang walang kakaiba dito, nag-relax siya. Oh, of course I didn't. Medyo na-guilty si Richard habang nakatingin sa malayo, hindi nangangahas na salubungin ang tingin ni Iris. Kahit wala siyang ginawang eskandalo kay Iris noong nakaraang gabi, hinalikan pa rin niya si Iris dahil aksidente itong nahulog.
Gayunpaman, hinding-hindi niya sasabihin yun kahit na binugbog siya hanggang mamatay. Mabuti naman kung ganoon, pulang-pula ang mukha ni Iris habang dahan-daang nakaka-relax. Matapos makasama si Richard ng ilang sandali, naunawaan niya ng husto si Richard. Si Richard ay may mabuting ugali at dapat ay isang mapagkakatiwalaang tao. Siyempre, kung alam niyang ninakaw ni Richard ang kanyang unang halik, hindi niya pag-iisipang mabuti. Si Richard. Minaliit pa rin niya ang pang-akit niya sa mga lalaki. Iris, maliwanag na sa labas. Parang gusto kong pumunta sa garden para mag-ehersisyo. Gusto mo bang sumama sa akin? Tinabi ni Richard ang topic niya. Hindi ngayon. Maaga pa. Gusto kong matulog ng kaunti pa. Maaari kang pumunta sa iyong sarili. Kabanata 177 umiling si Iris. Sige, aalis muna ako. Casual na tanong ni Richard. Pagkatapos noon, tumalikod siya at tumakas. Pagkalabas ng villa, dumating si Richard sa likod ng tuktok ng bundok. Mula nang iset up niya ang Energy Convergence Circle, kailangan lang niyang magsanay ng 2 hanggang 3 oras araw-araw sa tulong nito. Natutulog siya gabi-gabi at gigising ng bandang alas 4 o alas 5 ng umaga para magsanay sa bundok. Ang kanyang pagtulog at pagsasanay siya. Dual perpektong linya sa bawat isa. Sa gitna ng bilog, naupo si Richard na naka-crossleg bago niya inilabas ang malinaw na palawit, pinaandar ang bilog. Mahigit 1 oras siyang nagsanay. Ang espiritual na enerhiya ng bilog ay nagsimulang maging aktibo habang ito ay namumuo sa isang puyo ng tubig, galit na bumaril sa katawan ni Richard. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabigla ang katawan ni Richard nang biglang imulat niya ang kanyang mga mata. May kumikinang sa kanyang mga mata. Nakalusot na rin ako sa wakas. Tuwang-tuwa si Richard habang masayang ngumiti. Pagkatapos ng matinding pagsasanay sa loob ng ilang araw, sa wakas ay nalagpasan niya ang bottleneck ng intermediate meditation phase at naabot ang advanced meditation phase. Kahit isang level up lang, pakiramdam niya ay may bumukas na dam sa kanyang katawan. Nag-improve siya ng husto. Maging ito ay sa mga tuntunin ng lakas o bilis, o ang kondensang ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, lahat sila ay tumalon ng husto. Kung makakaharap niya ang sinumang mandirigma na kasing level ni Richard Pard, pakiramdam niya ay mapapatay niya sila sa isang suntok. Hanggat nagpapatuloy ako sa pagsasanay, makakatayo ako sa tuktok ng Springfield City isang araw sa hinaharap. Baka ma-watch ko pa si Iris. Mabilis na tumibok ang puso ni Richard nang makaramdam siya ng kumpiyansa at tapang na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang puso. Bago ito, alam niyang hindi siya karapat-dapat kay Iris. He always planned on just silently protecting Iris, not daring to hold any intent Ions for her. Gayunpaman, pagkatapos niyang makipaghalikan kay Iris noong nakaraang gabi, kakaibang pagbabago ang nangyari sa puso niya. Sa pagkakataong iyon, gusto niyang maglabas ng lakas ng loob para habulin si Iris. Hindi mahalaga kung nagtagumpay siya o hindi, gusto lang niyang ipasok ang lahat ng mayroon siya para hindi siya magsisi. Siyempre, naisip lang niya ito pansamantala. Bago siya maging tunay na malakas, si Iris lang ang pwede niyang maging kaibigan. Hindi siya naglakas loob na umamin kay Iris. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang diborsyado na lalaki. Napakalayo niya sa isang tulad ni Iris sa iba't ibang paraan. Hindi man siya tinanggihan ni Iris, mababa ang tingin sa kanya ng mga kabataan. Ang tanging magagawa niya sa sandaling iyon ay ang mabilis na palakasin ang sarili. Noon lang siya magkakaroon ng karapatang ituloy ang babaeng mahal niya. Kung hindi, ang lahat ay magiging walang laman na usapan. Sa kumpanya, pumasok si Michael sa opisina ni Ashwin. Mr. Mercer, sinabi mo kahapon na isa lamang walang kwentang divorce si Richard na walang background. Anong nangyari kagabi? Nagawa pa niyang makipagkaibigan sa mga Shears, 1 sa 4. Walang paraan kung hindi ordinaryo ang background niya. Maasim ang mukha ni Michael. Dakilang pamilya.
Noong nakaraang araw, nakipagtulungan siya kay Ashwin para itulak si Richard pababa, ngunit sinalungat sila ng husto ni Richard, at sa huli ay parang kitang-kita ang nararamdaman niya. Nalilito din ako dito. Nagpadala na ako ng isang tao upang i-double-check ang mga bagay. Isa lang siyang sikat na basura noong nakaraang buwan. Wala siyang talento para magsalita. Kung talagang kaya niya, walang paraan. Ang kanyang dating asawa ay aalis na kasama ng ibang lalaki at pinalayas siya. Kabanata 178, may mali sa isang lugar. Malamig na sabi ni Ashwin. Nakita na nating lahat ang nangyari. Nasaksihan ng lahat ang nangyari sa celebratory banquet kagabi, so anong problema? Labis na naguluhan si Michael. Maaaring hindi totoo ang nakikita mo. Nagsisimula na akong maghinala kung sinadya ni Ariel na humila ng isang bagay. Sabi ni Ashwin na singkit ang mga mata. Ano ang kinalaman nito kay Ariel? Hindi sigurado si Michael. Siyempre naman. Isipin mo na lang. Si Ariel ang kasintahan ni Richard. Hindi ba normal na protektahan siya nito? Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. Mariing sabi ni Ashwin. Ibig mong sabihin peke ang Imperial Green Necklace. Si Ariel ba ang gumawa ng kwentong iyon? Dahan-daang naintindihan ni Michael ang ibig sabihin ni Ashwin. Maaaring hindi peke ang kwintas. Sa reputasyon ni Master Summers, hindi maglalakas loob si Ariel na magbiro sa pangalan ng kanyang lolo. Sa tingin ko, ang kwintas ay ginawa ni Master Summers. Gayunpaman, hindi namin matiyak kung ang mga materyales ay ang bihirang Imperial Green o ilang iba pang hip material. Baka hindi mataas ang grade. Kung tungkol sa relasyon ni Richard sa shares, mas imposible iyon. Siguradong nakita ni Ariel na pinapahiya namin si Richard, at sinubukan naming makipag-show kay Richard. Gusto nilang gamitin ang shares para ibaba tayo at paakyatan si Richard. Iyon lang ang mayroon dito. Si Ashwin ay may matatalinong tingin sa kanyang mga mata. Siya ay kumilos na parang isang henyo na nakakita sa maliit na komedya na ito. Totoo yan. Ito ay isang posibilidad. Nagdilim ang ekspresyon ni Michael habang iniisip ang lahat. Pakiramdam niya ay tila makatwiran ang pagsusuri ni Ashwin. At saka, hindi alam ni Richard kung kailan ang kaarawan ni Miss Young, pero nagawa pa rin niyang maghanda ng regalo para kay Miss Young sa tamang oras. Hindi mo ba naisip na kakaiba? Sabi ni Ashwin. Kakaiba yun. Masyadong nagkataon. Tumango si Michael. Siguro na paghandaan na ni Ariel ang regalo noon pa man. Sinadya niyang ibigay ito ni Richard kay Miss Young para makuha ni Richard ang kanyang pabor. Hanggat makukuha ni Richard ang tiwala ni Miss Young, magagawa niyang umangat sa ranggo ng kumpanya. Sobrang effort niya para sa future ng boyfriend niya. Malamig na sabi ni Ashwin. Alam niyang matalik na kaibigan ni Iris si Ariel. Malalaman ni Ariel ang birthday ni Iris, at si Ariel lang sana ang nakapaghanda ng pre-event para kay Iris noon pa. Walang paraan na malalaman ni Richard ang tungkol dito. So ayun ang nangyari. Ang pagiging makonsiderasyon ni Ariel sa isang hiwalay na basura. Ibinababa niya ang sarili niya. Para sa kanya, galit na galit si Michael. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwalang madilim. Kung gaano kabait si Ariel kay Richard, lalo siyang nagseselos. Gusto lang niyang punitin si Richard. Mr. Duval, hindi mo kailangang magalit. Si Richard ay isang ulila na walang anumang bagay, ngunit nagawa niyang makapasok sa Mansons noon. Ang galing niyang umasa sa mga babae. Maaaring nalinlang lamang si Ariel sa kanyang matatamis na salita, na nagpapadilim sa kanyang panghuhusga. Ashwin console. Oo, mangyayari iyon. Ang basurang iyon ay walang kakayahan sa anumang bagay, ngunit ang kanyang kakayahang mapalapit sa mga babae at manlinlang sa kanila ay walang kap-oras. Michael Sa mga bagay-bagay, si Richard ang ating karaniwang kaaway ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan nating magmadali at malaman. Kabanata 179, may matinding kislap ang mga mata ni Ashwin. Pagkatapos ng celebratory banquet noong nakaraang gabi,
masasabi niyang sinadya ni Iris na sanayin si Richard. Higit pa rito, nakuha ni Richard ang pabor ni Iris noong nakaraang gabi. Ang kanyang hinaharap ay hindi kapani-paniwalang maliwanag. Kung nagtagumpay si Richard na lumaki pa, baka mabantaan ang kanyang posisyon. Baka mapalitan pa siya ni Richard. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kailangan niyang patayin si Richard bago pa magkaroon ng panahon si Richard na lumaki. Kailangan niyang itigil ang anumang mga problema sa hinaharap. Mr. Mercer, kanina ko pa sinusubukang paalisin si Richard sa kumpanya, pero tinutulungan siya ni Ariel. Hindi siya magiging madaling pakitunguhan. May magandang ideya ka ba? Muntik nang mawala ng posisyon si Michael sa kanyang sarili matapos matalo sa taya sa huling pagkakataon. Nag-iingat siya kay Richard. At napilitan siyang umasa kay Ashwin. Meron akong naisip. Nagawa ni Richard. Makuha ang kooperasyon ng Wheat Group para sa kumpanya. Lubos na pinapahalagahan siya ni Miss Young at nais siyang maging responsable para sa mga huling bahagi ng kooperasyon. Sa hinaharap, siya ang mag-a-aproba sa lahat ng mga produkto na ipinapadala namin sa Wheat Group. Sobrang lakas ng binibigay ni Miss Young sa kanya. Kung mas maraming kapangyarihan ang mayroon siya, mas magkakaroon siya ng responsibilidad. As long as we find out a way to do something to the products, may parusa siya kapag may nangyaring problema. Ngumiti ng malungkot si Ashwin. Magandang ideya. Gawin natin pagkatapos. Mr. Mercer, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka sa akin. Hanggat mapaalis natin ang lalaking iyon sa kumpanya, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Bakas sa mukha ni Michael ang kasiyahan ng ipahayag niya kaagad ang kanyang intensyon. Magkatrabaho silang dalawa. Sa opisina ni Ariel, naglagay si Ariel ng isang dokumento sa mesa ni Richard. Richard, ito ang impormasyon sa mga produkto ng kumpanya bilang kanilang mga detalye. Hiniling sa akin ni Miss Young na tingnan. Nagawa mo na. Mabuti para makuha ang kontrata sa Wheat Group sa pagkakataong ito. Handa si Miss Young na maging responsable para sa pagsubaybay sa deal. Ako ang may hawak na tulungan ka at tulungan ka sa lahat. Ikaw ang may pinakamataas na responsibilidad para sa bagay na ito. Anuman ang kailangan mo, maaari kang mag-issue ng mga order o mag-sign in para sa anumang bagay. You just need to report it to her after the fact, maikling sabi ni Ariel. Alam niya na ang grupong Wheat ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya sa sandaling iyon. Ang paglalagay ni Iris ng napakalaking pananagutan kay Lon ay kapwa dahil binigyan niya ng malaking kahalagahan si Richard at dahil din sa gusto niyang kunin ang pagkakataong sanayin si Lon. Gayunpaman, nag-aalala si Iris na hindi ito kakayanin ni Richard ng mag-isa, kaya nakipag-ayos pa rin siya kay Ariel na tulungan si Richard. Oo, naiintindihan ko, kinuha ni Richard ang dokumento at sinimulan itong basahin ng detalyado. Gayun din, kapag natingnan mo na ang impormasyon, dadalhin kita sa pabrika para matingnan mo mismo ang mga produkto. Maraming responsibilidad ang binigay ni Miss Young sa pagkakataong ito. You have to take proper responsibility for it so you don't betray her. Expect that. Sige, naiintindihan ko. Talagang hindi ko bibiguin si Miss Young. Bumilis ang tibok ng puso ni Richard nang makaramdam siya ng init. Kahit na hindi niya alam kung bakit binigyan siya ni Iris ng labis na responsibilidad, nasabi niya sa ekspresyon ni Ariel na malaki ang true ni Iris. Sa kanyang nararamdaman para kay Iris, haharapin niya ito ng lahat ng mayroon siya. Kabanata 200. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tiningnan ni Richard ang impormasyon at inilapag ang dokumento sa kanyang kamay. Ariel, tiningnan ko na ang impormasyon. Tingnan natin ang pabrika. Oo, sige, tumanggo si Ariel, at sabay silang lumabas ng opisina. Nang makalabas na sila ng opisina, nakuha na nila ang mga parking lot. Binuksan ni Ariel ang pinto ng kanyang BMW, at papasok na sana sa sasakyan ng lingunin niya. Mabilis niyang napansin na nakatayo lang si Richard sa lugar na parang isang pupi na gawa sa kahoy, hindi mukhang plano niyang pumasok. Richard,
Ano ang iyong nakatayo dyan? Bilasan mo at pumasok ka, naguguluhang udyok ni Ariel. Ayos lang, sasakay ako sa motor ko. Itinuro ni Richard ang kanyang bike. Hindi naman peak hour ngayon. Magiging maginhawa ang pagmamaneho. Bakit mo gustong gamitin ang bike mo? Nataranta si Ariel. Ano sa tingin mo? Ayoko lang maiwan ulit sa daan. Sinama ng tingin ni Richard si Ariel. Ikaw. Biglang namula ang mukha ni Ariel nang maalala niyang pinaalis niya si Richard sa sasakyan sa huling pagkakataon. Aksidente lang yun. Huwag kang mag-alala, hindi na kita muling sisipain palabas ng sasakyan, namumula na sabi ni Ariel. Habang sinasabi niya iyon ay hindi niya napigilan ang sarili na matawa. Hindi na kailangan, hindi ako magtitiwala sa iyo. Naranasan ko na minsan. Ayokong mahulog sa parehong lugar ng 2 beses. Inilibot ni Richard ang kanyang mga mata. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niyang hindi makatwiran si Ariel. Para sa kanyang kaligtasan, naramdaman niyang kailangan niyang mag-ingat. Mabuti kung ganoon. Hindi naman masyadong malayo, walang pinagkaiba kung sasakay tayo o magdadrive. Kung gusto mong sumakay, sakay na tayo sa bike mo. Hindi ito pinansin ni Ariel at hindi siya ang tipong maaabala sa mga walang kwentang mat. Pagkatapos nito, sumakay si Richard sa kanyang bisikleta, at umupo siya sa likuran ni Richard habang papalabas sila ng kumpanya. Sa ilaw ng trapiko, huminto si Richard sa isang tili. 2 bantan ng lambot ang bumalot sa kanyang likuran, na nagbigay sa kanya ng magandang pakiramdam. How big? Parang nilaktawan ng puso ni Richard. Alam na niya na may magandang figure si Ariel, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong lambot. At bounciness. Ito ay hindi mas masahol kaysa kay Iris. Kaya lang, magkaiba silang dalawa. Si Ariel ay nagkaroon ng hot at sexy na katawan, habang si Iris naman ay mas perfect proportion. Richard, why ikaw? Sinasadya mo ba? Namula ang mukha ni Ariel habang nakatitig kay Richard. Hindi naman. Dapat lang na mahigpit ang kamay mo, baka masaktan ang likod ko sa paghampas mo sa akin, seryosong sabi ni Richard. Anong kalokohan? Isa ka lang tanga na nagsusumikap na makakuha ng murang kilig. Kurutin kita hanggang mamatay. Galit na galit si Ariel habang tinitiis ni Richard ang sakit habang tinatapakan ng titig. Bumaril pasulong ang motorsiklo. Hindi ito napaghandaan ni Ariel, at ang kanyang katawan ay marahas na hamampas pasulong. May kabuuang 3 pabrika si Elegante sa ilalim nila. Lahat sila ay matatagpuan sa iba't ibang lugar ng Springfield City. Ang pinakamalaking pabrika ay nasa industrial na lugar ng Economic Development Zone. Ang pabrika ay gumawa ng humigit kumulang 50% ng mga produkto nito, nakatumbas ng 2 iba pang pabrika na pinagsama. Ang mga produktong ibinigay nila sa Wheat Group ay gagawin doon. Kaya, kinailangan lamang nina Richard at Ariel na suriin ang pabrika na ito at hindi na kailangang pumunta sa 2 pa.